Hello Sal, good afternoon, midterm exam. Dito, part 1 analysis task. Explain the normal chain is stable. Dito sir, sa table na to, data redundancy. Kasi, ito pa lang si Alice Cruz, dalawang beses lumabas. Then, si Mr. Reyes, dalawang beses lumabas. It means, pagka inedit mo, kunyari, si Alice Cruz, nilagyan mo ng middle name. Alice Cruz. Hanapin mo natin Alice Cruz. Lalagyan mo ng letter C, C. Then si Mr. Reyes. Kunyari si Miss Santos na lang. Pagka nagkaasawa si Miss Santos, edi ibang apelyido na. Mano-mano may nahanapin, papaltakan mo ng pangalan. Ayun yung makikita kong redundancy. And then, sa normalize the table, third normal poll, show the final structure terms of table names attributes. Ang sagot ko dyan is ito. We can improve this by breaking the table into smaller related tables so that each piece of information is stored only once. We can update information easily without repeating it. Like katulad ito. Students, table with only student ID and student name, which is student ID, yung student ID 222 tsaka pangalan namin. Then instructor, ID nyo, sir. Then pangalan nyo po. Sa course says this course code, example, yung APC, ganyan. Course name, database. Then nakaka-connect siya sa instructor ID kung sino magtuturo sa amin. And then sa enrollment, yung student ID tsaka course code ang kailangan. Naka-connect sila doon. Ito yung normalized table, sir. Sa students table, mayroong student ID and then student name. Sa instructor ID, instructor name. Courses, course code, course name, ID. Ayan. Then primary key, ganyan. Dito, sir, nag-create na ako ng table. Ayan na sila. Then sa part 2 na. Yung data na, nag-insert ako ng data. Ayan, Rolly Manabat Bea. Then, instructor 1, Mr. Abdul Padles. Then, instructor Mr. Louis Agustin. And, course code, DB system. Ito sir, binago ko yan kasi gawa nung inedit ko yun kasi kailangan yung failed yung less than 75. Then, nag-query ako SQL query, return course code, instructor, and grade. Try natin. Then, ang lalabas dyan, sir, is student name, course name, instructor name, grade. From enrollment student. Ayan. Ayun ang lalabas dyan, sir. Yan na nga. Student name, course name, instructor, grade. Working. Then, SQL query to return average per course. Try natin. Ayan, binago ko kasi. Ayan, average. So, DB system, 81.5. Try natin i-compute.
ay yung query natin kanina. Then, compute natin. DB system 8974. 89 by plus 74 by 2. 81.5. 81.5. Check natin kung tama. Yun na nga. And working naman, sir. Then dito sa part 3, yung start procedure. Ayan, ito yung code, sir. Tatry natin yan. Ito, sir, yung ano muna. Student performance. Execute. Ayan. Student 1 yan, sir. 0 manabat yan, sir. Ayan na nga. Pass yan. Try natin si student 2. Ayun na nga. Bagsak siya. And then, try natin mag-enroll ng student gamit tong procedure na to. Then, try natin si student 2. Then, lagay natin IT202. Then, ang grade niya is 75 lang kasi mahina siya sa coding. Ayan na nga. Tingnan nga natin. Ito po siya. Yan. Perfect. Ayun lang, sir. Thank you so much.